Lo, balita ko po uuwi daw po yung apo nyo galing Maynila. Sinong apo? Hala, nakalimutan nyo na po kaagad, Lo. Kakasabi lang po sa inyo ni Manang Tess no makalawa. Tatlo kayong apo ko eh. Sino nga uli ang uuwi? Lo, tatlo nga po kaming apo nyo, pero yung dalawa po ay anak ni Tita Dolores. Sina Mark at David po. Sila ba? Buti naman at naisipan nila magbakasyon dito. Ang tagal na nilang hindi nakakapunta rito eh. Bakit nga pala ngayon lang sila uuwi kung kailan magbibiyernes Santo na? Di ko rin po alam, Lo eh. Basta nabanggit lang po sa akin ni Manang Tess yun. Tumawag daw po sa telepono. Sabi magbabakasyon daw po dito. Dapat pinalipas muna nila ang mahal na araw. Alam mo naman sa lugar natin, masyadong delikado ang paligid kapag ganitong Semana Santa. Nakausap ko nga po sila kanina dahil tumawag po sa telepono. Ako po ang nakasagot. Sinabihan ko nga po si Tita Dolores na ipagpaliban muna ang pag-uwi. Pwede namang sa susunod na linggo na lang eh. Pero ayaw talaga pong makinig eh. Hindi po sila naniniwala na delikado sa atin kapag Holy Week. Paano nga mga taga Maynila. Hindi naniniwala sa mga pamahiin at paniniwala ng mga taga-probinsya. Ay nako. O siya, hayaan mo na po. Ang katigasan naman ng ulo nila ay aanihin din nila yan. Matatauan din sila kapag sila na mismo nakaranas ng mga sinasabi natin. Kaya nga po. Ganun na nga po siguro, Lo. Pagsasabihan ko na lang din sila pagdating nila dito. Dahil kapag hahayaan natin na dalhin nila ang katigasan ng ulo nila, baka mapahamak yan sila. Mahalaga, mapagsabihan at hindi tayo nagkulang sa paalala. Wala naman po tayong magagawa, Lo eh. Kung talaga matigas sa mga ulo nila. Saka, wag niyo na po sila masyadong problemahin. Buti pa at maglakad-lakad na lang po tayo sa paligid na makasagap tayo ng sariwang hangin at sikat ng araw. Ala sige, mabuti pa nga. Tara na, mabuti na lang talaga at nagpupunta ka din sa bahay para palagi akong samahan. Napakabuti mong bata, para kang ang tatay mo. Mabait na bata. Pero yun nga lang, palaging walang kibo. Palaging nakangiti kapag nakatunghay sa langit. Naalala ko na naman siya. Alam mo apo, masasabi ko na napalaki ka ng mabuti ng nanay mo. Lagi ko po kasing iniisip ang mga pangaral ni tatay at nanay. Saka po ang mga payo niyo sa akin. Kaya po ganon. Dahil din po yun sa gabay niyo sa akin, Lo. Namatay ang ama ni Miguel dahil sa atake sa puso. Kaya ang kanyang lolo na ang nagsilbi niyang ama. Ilang bahay lang ang pagitan ng bahay nila Miguel sa bahay ng kanyang lolo, kaya napupuntahan nila ito agad. May kasama naman sa bahay ang lolo nila, si Manang Tess, na sinasaruhan ng ina ni Miguel. May naiwang maliit na karinderya ang ama ni Miguel at napagyaman ito ng kanyang ina. Nang lumago na ay tumulong na rin si Miguel sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Pagkatapos ni Miguel na mailibot ang kanyang lolo, nagpaalam na siya para tutulungan naman niya ang ina sa karinderya. Nadatnan niya itong may lalaking kausap. Nangungutang ito sa ina na nagkakahalaga ng 10,000 piso para may magamit sa bisyo nitong sugal. Kahit nangako itong babayaran sa susunod na linggo, ay hindi ito pinautang ng kanyang ina. Dahilan para magalit ang lalaki. Muntik nitong masuntok ang kanyang ina, mabuti na lang at nakalapit si Miguel. Marahas na itinaboy ni Miguel ang lalaki. Sira ulo ka! Hindi ka lang pinautang, sasaktan mo na ang nanay ko? Ako ang harapin mong animal ka. Malakas ang lobo dahil babae ang kaharap mo eh. O sige, nandito ako ngayon. Ano? Square tayo? Anak, huwag mo siyang patulan. Baka mamaya ay masaktan ka. Hayaan mo na lang siya. At wala naman talaga ako may papautang sa kanya kahit mamilit pa siya. Loko kasi tunay eh. Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako, Miguel. Tama na, huwag ka na makipag-away. Di ko lang po talaga kaya na makitang binabastos kayo. Saka tayo na lang pong dalawa magkakampi dito eh.
Pababayaan ko pa ba kayo? Ganyan lang talaga ang buhay, Miguel. May mga ganyan talagang tao. Kung sino pang may kailangan, siya pang matapang. Buti na rin po't hindi nyo pinautang ang lalaking yun. Di naman magbabayad ng utang yun eh. Sakit sa ulo lang ang inabot ng mga naniningil sa kanya sa huli niyang utang. Bayaan mo na, anak. Bayaan mo na. Sige o, kundi lang po dahil sa inyo eh. Ay, oo nga pala, Nay. Sinabi ko na po kay Lolo na darating ang dalawa niyang apo. Ano? Lagot? Ba't mo naman sinabi, anak? Kabiling-pili na ni Ate Dolores. Gusto niyang sorpresahin ng itay. Wala na, sira na ang plano niya. Paano pa magiging sorpresa kung sinabi mo na pala? Wala naman po kayong sinabi sa akin na hindi pala dapat sabihin kay Lolo eh. Saka isa pa, karapatan niya po na malaman para makapaganda siya sa pagdating ng anak at mga apo niyang matapobre. Saka sa dami ng araw na pwede sila magpunta rito para magbakasyon, mahal na araw pa talaga ang napili nila. Naku naman anak, hayaan mo na sila. Sa'yo nang mahaba-haba nilang bakasyon eh. Palibasa mga laking Maynila, mga walang alam. Hindi ba nila alam na pinakadelikadong araw dito ang Semana Santa? Ano ba, Miguel? Hindi kita pinalaking mapanghusga. Saka isa pa, hayaan mo sila mag-enjoy rito. Matagal na silang hindi umuuwi. Mabuti nga't naisipan nilang bisitahin si Itay eh. Di ko naman po inahadlangan ang kaligayahan nila, Nay. Ang sa akin lang po, wala dapat madamay sa kung ano man ang mangyayari sa pagpunta nila dito. Masyado mong pinangungunahan ng mga bagay-bagay, Miguel. Hindi pa man nangyayari. Pampihira ka naman, oo. Katulad ka talaga ng yumao mong ama. Alangan naman sa ibang tao po ako magmamana, Nay. Siyempre, magmamana po ako sa ama ko at sa inyo na nanay ko. Hala. Oo na, sige na. Nay, kung sakasakali po matuloy sila, saan naman po sila matutulog? Dito sa bahay ng lolo mo. Malaki naman yun, hindi ba? May mga kwarto yun. Saka hindi naman sila tutuloy sa atin, anak. Dahil ang tingin sa atin ni Ate Dolores ay singliit lang ng langgam. Baka magkagali sila sa pagtuloy nila dito sa atin at sa atin pa isisi. Ayaw mo rin sila dito patuloyin, Nay, no? Oo naman, anak. Diyos ko, sa ugali ng Dolores na yon, baka hindi ako makapagtimpi. Baka mapatay ko siya. Wala pa naman ang Diyos kapag mahal na araw. Ayoko talaga sa babaeng yon. Napakamata pobre. Oo, Nay. Kalma lang. Umiinit na naman po ang ulo niyo eh. Kanina ako pinapakalma niyo, ngayon kayo naman. Huwag mo na kasi akong tanungin tungkol sa kanya. Kumukulo ang dugo ko pag naririnig ko ang pangalan ng babaeng yon. Pero ikaw kung gusto mo makipagkaibigan sa mga anak niya, wala namang problema sa akin. Nako, Nay. Malabo pong mangyari yun. Baka nakakalimutan niyo na po kung ano nangyari nun. Anak naman, mga bata pa naman kayo nun, saka hindi dapat kayo madamay sa away namin mga magulang nyo. Maswerte talaga ako sa inyo, Nay. Sayang, hindi kayo tatandang magkasama ni Tatay. Nay, huwag po kayo magagalit sa tatanong ko ah. Wala po ba kayong plano na mag-asawa uli? Wala na, anak. Focus na lang ako sa maliit nating negosyo. O siya, tulungan mo na ako magluto. Mamaya, marami nang kakain dito sa karinderya natin. Buong araw namang nagtatrabaho ang mag-ina. Nakapagtapos naman ng kolehiyo si Miguel, pero mas pinili niyang samahan na lang ang ina nito sa pag-aasikaso sa kanilang maliit na negosyo. Dahil mabenta naman ito. Wala naman ding naging problema ang ina nitong si Merly, natuwa pa nga dahil may katuwang siya sa kanyang karinderya. Maya-maya ay nagulat na lang ang dalawa nang makita si Lolo Tasio na nagpunta sa karinderya. Oh, Lo! Naparito po kayo. May kailangan po kayo? Dapat inutusan nyo na lang po si Manang Tess na pumunta dito para hindi na po kayo napagod. Naku, Apo! Hayaan mo na akong maglakad-lakad, ang lapit-lapit lang naman ito mula sa bahay eh.
Nandito ako para magpaluto ng pagkain. Nagsabi ka na lang po sana kanina, Lo, para hinatid ko na lang po sa inyo. Ano bang gusto niyong pagkain? Huwag ka masyado mag-alala sa akin. Malakas pa ang katawan ko. Saka tawagin mo na nga si Merle at siya ang gusto ko makausap. Sandali lang po. Nay! Nay! Gusto raw po kayo makausap ni Lolo. Kayo pala, Itay. Naparito po kayo. Merle, ako'y magpapaluto sa iyo ng pagkain para sa pagdating ng Ate Dolores mo. Huwag kang mag-alala at babayaran ko ang lahat ng yan. Minsan lang sila umuwi dito, kaya gusto ko sana ay matikman nila ang mga luto ng kanyang ina nung nabubuhay pa. Ikaw lang naman ang nakakagawa nun dahil sa'yo na ituro ng inay mo kung paano lutuin ang kanyang mga recipe. Sige ho. Wag niyo na pong alalahanin. Ako na pong bahala dun. Wag niyo na ho kong bayaran. Sa pamilya naman po ito. Gasino naman po ang pagluluto. Hindi, Merle. Tanggapin mo ang pera. Bayad ko yan. Ibukod mo ang negosyo sa personal na gastusin. Kahit piso mabawas sa negosyo, malaki yun. Hindi kumpleto ang 1,000 kapag nabawasan ng piso. At kahit kapamilya mo pa ang katransaksyon mo, kailangan ay may bayad pa rin katulad ng sigil mo sa mga customer mo para patuloy ang agos ng negosyo pagdating sa kita. Lagi mo yang tatandaan, Merle. Ganyan ang dapat mong isipin kapag negosyo ang usapan para hindi ka nalulugi. Maraming salamat po, Itay. Nakakahiya naman po sa inyo pero kayo kasi. Alam ko yan. Dumaan din ako sa pagninegosyo. Kailangan talagang mahigpit ka sa ganyan. Sige na. Dalahin mo na lang sa bahay ang mga pagkain para sa pagdating nila may makakain silang masasarap. Hindi nila mapipintasan yan dahil talagang masarap kang magluto. Abay, ipinagmamalaki ko mga luto mo. Para kang nanay mo. Tignan mo at palaging maraming tao ang karinderya mo. Hala sige, ako'y uuwi na. Sige ho, Itay. Maraming salamat po uli. Ilang araw pa ang nakalipas nang dumating na ang anak ni Lolo Tasio na si Dolores at ang 2 apo nitong sina Mark at David. Itay, mano ho? Kumusta naman po kayo dito? Aba, kay tagal ko na pong hindi nakakabisita sa bahay na ito. Oo nga, mahigit 2 dekada na rin. Mabuti nga at napadalaw kayo. Kung hindi pa maglaki yan ng ganito mga apo ko hindi mo pa dadalhin dito. Balak mo yatang papuntahin dito kapag pantay na ang mga pa ako. Naku, Itay, hindi naman. Pinagtapos ko lang po ng pag-aaral ang mga bata. Nako. Tigil-tigilan mo ko, Dolores. Anak kita at kilalang kilala ko ang pag-uugali mo. Alam kong may sadya ka kaya ka pumunta rito. Pwede mo nang sabihin sa akin ngayon para makapaghanda na ako ng desisyon. Kung ganun, Itay, di na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam naman nating hindi ka na pabata. Ilang taong ka na ba ngayon? Mas mabuti na ayusin na natin ang mga maiiwan mong ari-arian. Dahil baka pag-awayan pa namin yan na magaling kong manugang. Kilala ko po si Merle. Kaya lang naman huyo nagtsatsaga dito dahil alam niyang may makukuha siya na pamana sa yumao kong kapatid. Baka mamaya nga ay mas malaki pa ang mamanahin nila kaysa sa akin. Dapat nga hindi na sila pamanahan. Wala naman na ang kapatid ko, hindi ba? Saka, may iniwan naman sa kanyang negosyo. Alam ko mabubuhay na sila roon. Dapat nga hindi na sila maghabol pa sa mana. Anong pinagsasabi mong mana? Hindi pa ako patay. Napakasama talaga ng ugali mo, Dolores. Hindi ka pa rin nagbabago. Wala kang makukuha sa akin, nisip ko. Ibibenta ko lahat ng ari-arian para mapakinabangan ko habang buhay ako. Di ba kayo'y may mga napundar din na mag-asawa? Pagyamanin niyo mga yon at hindi yung pundar ng iba ang pinagdidiskitahan mo. Itay, ang hinahabol ko lang po dito ay ang para sa mga apo mo. Tagal-tagal din kaming hindi nauuwi dito, kaya alam kong matagal na rin may nabubuong sabuatan dahil ang kasakasama mo dito ay ang hipag kong makapal ng muka. Alam kong nasusulsulang ka dahil matanda ka na.
Pero tandaan nyo, Itay, buhay pa ako. Ako ang anak mo at hindi ang babaeng yun na sampid lamang sa pamilya natin. Patay na ang kapatid ko, kaya dapat wag siyang maghabol. Huwag mong pag-isipan na masama ang ibang tao. Hindi mo naman sila nakakasama na madalas para pagsabihan mo sila na masama. Kita mo na, Itay? Sa pagtatanggol mo pa lamang sa kanya, alam na kung sino ang kinakampihan mo. Ako na nga itong nasa harapan mo, tunay mong anak. Tapos siya pa rin ang nakikita mo. Diyos ko naman, buhay ito. Maya-maya ay natigilan ng mag-ama sa pag-uusap nang dumating si Miguel. Lo? Nandyan po ba kayo? Pasok ka, Miguel. Anong kailangan mo? Lo. Medyo matatagalan lang daw po ang pinapaluto nyo. May hinihintay pa po kasing isang putahe. May bisita po pala kayo. Magandang araw po sa inyo. Ayos lang yan, Apo. Hindi pa naman gutom ang tiya mo. Hayaan mo lang si Merly. Huwag ka mong masyadong magmadali. Sabihan mo na rin ang nanay mo na dito naman ang hali at maghapunan para magkasakasama tayong lahat. Sige po, Lo. Sino naman yan, Itay? Tinawag ka pang lolo. Siya si Miguel, ang pamangkin mo sa nag-iisa mong kapatid. Sanggol pa yan nang umalis ka dito. Miguel, siya naman ang tiya Dolores mo. Siya po ba ang nakausap ko sa telepono? Kayo po pala si Tia. Kamusta po kayo? Sasabihin ko na po kay nanay na madaliin na po ang pagkain. Nakarating na po pala kayo eh. Pasensya na po sa tagal ha. Medyo marami po kasing niluluto si nanay para sa inyo. Ikaw na pala ang anak ni Merly. Anak nga po ko ni Merly. Bakit po? Para po yatang may laman ng sinabi nyo. Bait-baitan ka, iho. Malalaman ko rin ang tunay niyong ugali. Alam ko naman na sa umpisa pa lang ay pera lang talaga ang habol ng nanay mo sa kapatid ko. Ngayong wala na ang kapatid ko at matanda na si Itay, lumalapad na ang ngiti niyo. Dahil alam niyong malaki ang makukuha niyong mana dahil magbubunga na ang pagsisikap niyo kay Itay. Hindi po kami ganun. Nagkakamali po kayo. Tama nga po si nanay. Mata pobre ka. Aba bakit? Hindi ba mukhang pera ang ginagawa nyo? Andito pa kayo sa bahay ng Itay. Pasipsip kayo mag-ina. Halata namang mana lang ang habol nyo rito. Sa inyo na ho ang mana nyo. Hindi namin kailangan yan ni Inay. May sarili naman po kami negosyo eh. Saka ang pagpunta-punta ko po rito ay para alagaan si Lolo. May sarili naman po kaming bahay eh. Saan ang galing ang bahay nyo, Aber? Saan galing ang perang pinagpatayo nyo ng bahay? Ang pinagpatayo nyo ng negosyong karinderyang kakarampot ang kita. Kanino galing ang pera? Sa kapatid ko ba? Matagal nang patay ang kapatid ko. Kaya sa malamang, nahutot nyo yan kay Itay. Madali na kasing utuin ng matanda. Pakisabi sa nanay mo, lumang gawain na yung bait-baitan. Ang yabang-yabang nyo sa maliit nyong negosyo, galing naman yan sa pera ni Itay. Tama na yan, Dolores. Sumusobra ka na. Galing nga ho sa tatay ko ang negosyo namin at bahay. Wala kaming hiningi mula kay Lolo. Dahil alam po namin na mamatahin nyo kami. Tsaka ano naman pong problema nyo kung iniwanan kami ni tatay ng bahay at maliit na negosyo? Dapat ba sa inyo mapunta ang mga yon? Ikaw na bata ka. Huwag mo akong iniinsulto sa harap ng Itay at mga anak ko. Hindi ko po kayo iniinsulto. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Saka ikaw po nagsimula ng gulo. Hindi ako. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Parang linta. Ano ka ba, Dolores? Kakauwi mo lang dito sa bahay, naghahanap ka pa ng away. Bakit mo pinagsasalitaan ng ganyan ang pamangkin mo? Bakit, Itay? Totoo naman ang mga sinabi ko Kahit kailan hindi ka talaga nakikinig sa akin, Dolores. Pagkatapos masabi yon ni Lolo Tasio, ay kagad na siyang napahawak sa dibdib. Nahihirapan na siyang huminga dahil sumikip ang dibdib sa pag-aawat sa kanila. Kaagad naman na inalalayan ni Miguel ang kanyang lolo. Dinala niya ito sa kwarto para makapagpahinga. Nang masiguro niyang maayos na ang kalagayan ng matanda, ay sa kanya ito iniwan. Pagkalabas niya ng silid ng matanda,
ay kaagad siyang kinumpronta ng tiyahin na si Dolores. Tingnan mo ang ginawa mo sa itay. Pareho lang kayo ng nanay mo. Mga walang modo. Alam mong uuwi ako dito? Sana hindi mo na ipinakita ang pagmumukha mo. Araw-araw na nga kayo magkasama dito. Itong panahon na lang na makakasama ko ang itay ko. Ni-eksena ka pang kutong lupa ka. Ano bang ginagawa namin ni inay sa inyo at galit na galit kayo sa amin? Malaki po ang respeto ko sa inyo, pero wag po naman sana kayong sumobra. Anong sabi mo? Anong ginawa? Mukhang hindi pa sinasabi ng nanay mo sa iyo ang kalandi ang pinagagagawa niya. Simulat sa pool. Ayoko na talaga yung nanay mo. Mukhang pera para sa kapatid ko. Pero pinikot niya ang kapatid ko. Nagpabuntis siya ng maaga kaya napilitan siyang magpakasal. Tapos, magkakandahirap ang buhay nilang dalawa. At kinamatayan na yun ang kapatid ko. Tapos ngayon, namumuhay kayong maginhawa mula sa pinaghirapan ng kapatid ko. Mga walang kwenta talaga kayo. Sakto namang nasa likod na ni Dolores si Merly na may daladalang pagkain. Rinig na rinig niya ang mga sinabi ni Dolores, kaya naman napakunot ang kanyang noo. Inilapag niya muna ang mga dala niyang pagkain sa kusina ng palabog, dahilan para sundan siya ng tingin ni Dolores. Ba, nandito ka na palang babae ka. Wala ka pa rin pinagbago, no? Isa ka pa rin linta na mahilig sumipsip. Dahan-dahan ka lang sa mga pananalita mo, Dolores. Bakit? Ayaw mo marinig ng mga bata ang kalandian mo? Hindi na nakapagtimpi pa si Merly at sinugod na niya si Dolores. Sinabunutan niya ito sa kapinagsasampal-sampal. Lumaban naman si Dolores pero sadyang mas malakas talaga si Merly. Dahil masanay ito sa trabaho mabigat, mabilis naman silang pinaglayo ng kanilang mga anak. Nay! Nay, tama na! Tama na po! Mabuti pa po't umuwi na lang tayo. Hayaan na lang po natin sila. Mabuti pa nga. Total hindi naman kayo parte ng pamilyang ito. Matuto kayong dumistansya. Mga sipsip. Ang kapal na mukha mo magsabi niyan. Hindi mo nga maalagaan ang sarili mong ama. Todo pasarap kayo ng buhay roon sa Maynila. Wala rin lang yaman ng itay. Hindi mo rin naman siya aalagaan. Kutong lupa ka. Ay nako, Dolores. Huwag mo kong itulad sa iyong mukhang pera. Sobrang lakas ng boses nila. Narinig na ito ng matanda mula sa kwarto nito, dahilan para magising ito sa pagkakaidlip at lumabas na para makiusisa. Ang ingay-ingay niyo dito. Ano bang nangyayari? Nag-aaway ba kayo? Pasensya na po, Lo. Aalis na lang po kami ni inay. Teka, bakit kayo aalis? Manananghalian na tayo. Dito na kayo kumain. Hala, Tess! Ayusin mo na ang hapag nang makakain na tayong lahat. Ako'y nagugutom na. Dahil matanda na si Lolo Tasio, mabilis na siyang makalimot sa mga nangyayari. Sa tuwing nakakatulog ay nabubura na sa isip niya ang mga nangyari at bagong kaganapan na uli ang makikita niya paggising. Tahimik lang silang nagsisikain at tanging kubyertos lang ang naririnig na ingay. Ni isa ay ayaw magsalita. Palitan lamang ng masasamang tingin ang kanilang ginagawa. Hanggang sa binasag na ang katahimikan ng anak na panganay ni Dolores na si Mark. Lo, ano kayang pwede namin gawin bukas? Total, nandito naman kami para magbakasyon eh. Apat muna ninyong palipasin itong mahal na araw. Masyadong delikado ang paligid. Itay naman, hayaan nyo mag-enjoy ang mga bata. Saka naniniwala ka pa ba sa mga kwentong barbero? Bata pa kami, panakot nyo na masasamang kung ano-anong elemento at halimaw ang naglalabasan kapag Semana Santa dahil patay ang Diyos. Diyos ko naman, kailan pa ba siya namatay? Kaya tayo natatalo kasi iniisip agad natin na talo na tayo. Kaya sinasamantala ng mga diablong kahinaan natin at takot. Wala yang pinagkaiba sa mga taong mapagsamantala. Kapag alam nang walang bantay, susugod kasi alam nilang may makukuha sila. Hindi yan basta kwentong barbero o panakot lamang. Lahat ng yan naranasan ko. Kung saan-saan na naman napupunta sinasabi mo, Dolores. Mas mabuti po sigurong sumunod na lang po tayo kay Lolo, Tiya.
Total ilang araw lang naman po ang mahal na araw, matatapos na rin. Manahimik ka nga dyan, Miguel. Hindi ka kasali sa usapan. Ang tigas talaga ng ulo mo, Dolores. Gusto mo bang ipahamak yung mga anak mo? Masasayang lang kasi ang pamamalagi nila rito kung sa loob lang sila ng bahay, Itay. Di sana'y hindi ko na lang sila isinama. Oo nga naman, Lo. Payagan niyo na po kami. Dahil kayo hindi masabihan, bahala na kayo. Miguel, apo ko, maaari mo bang samahan ng mga pinsan mo? Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng dito sa atin. Ayoko na mapahamak sila kaya pakibantayan mo muna sila habang nandirito sila sa atin. Ayos lang ba yun? Saka dumito ka na matulog sa bahay nang magkaroon kayo ng banding na magpipinsan. Wala pong problema sa akin, Lolo. Umayag ang anak ko, Itay. Pero hindi para maging katulong ng dalawa. Baka mamaya kasi utos-utusan lang nila. Huwag ka masyado mag-alala, Inay. Malaki na po ako. Ako pong bahala. Hindi na nagpumilit pa si Merly sa kanyang kagustuhan at hinayaan na lamang ang pasya ng kanyang anak. Malaki rin naman ang bahay ng matanda kaya hindi naman sila magsisiksikan doon. Pagkatapos nilang maghapunan, nagpaalam na si Merly na mauuna nang umuwi sa kanila. Mauuna na po kami, Itay. Marami pa po akong aasikasuhin bukas. Sige, Merly. Mag-iingat ka. Salamat. Magpakabait ka, anak, ha? At alagaan mo ang lolo mo habang nandito ka. Opo, Inay. Makabili naman po kayo. Diyan lang naman po kayo sa bahay natin. Basta, anak. O sige na. Tutuloy na ako. Umalis na ang kanyang ina. Sakto rin naman na tapos na silang kumain, kaya nagligpit na si Miguel ng kanilang pinagkainan, habang ang dalawa niyang pinsan ay kagad na pumasok sa kwarto. Napailing-iling naman si Miguel. Halata na niyang walang alam sa gawaing bahay ang mga pinsan niya. Hinayaan na lamang niya ito at naghugas na ng plato. Oh, Lolo, bakit hindi pa po kayo nagpapahinga? Paano ako makakapagpahinga kung nandyan ka naman naghuhugas? Hayaan mo na si Manang Tess dyan, apo. Okay lang po, Lo. Pinagpahinga ko na po si Manang kasi napagod po sa kakalinis ng bahay. Hayaan niyo na po, kaya ko na po ito. Hugas lang naman po ng plato to. Basic. O wala, sige kung mapilit ka. Pero pagkatapos niyan, magpahinga ka na rin, ha? Opo, Lo. Pagkatapos niyang maghugas ng plato at humiga sa kama, nakukuha na ni Miguel ang kanyang antok nang makarinig naman siya ng kaluskos mula sa paligid. Bumangon siya at lumabas. Tiningnan niya kung sino ang nasa labas at gumagawa ng ingay na yon. Gulat naman siya nang makita ang dalawa niyang pinsan na nakasilip rin sa bintanang dinudungawan niya. Anong ginagawa niyo dyan? Gabing-gabi na. Gising pa kayo? Nagpapahangin lang. Maalinsangan kasi. Walang aircon. Kaya naisipan naming tumambay dito sa labas. Ganitong oras? Tumatambay kayo? Oo, uso naman to sa Maynila . Bakit ba kailangan mong questionin ang lahat ng bagay? Sino ka ba? Lahat na lang . Ano ba yan, David? Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Pasensya ka na sa kapatid ko . Minsan walang modo to kausap . Kinakampihan mo pa yan, Kuya Mark. Ayos lang. May pinagmanahan naman . Buti nga, hindi ako nag-Maynila kung ganyan lang din ang kalalabasan ng ugali ko. Sige dyan na kayo. Matutulog na uli ako. Umalis na lamang dun si Miguel, dala ng inis. Nagtimpi na lang siya kaysa sa kung ano pa ang magawa niya sa nakababata nitong pinsan. Wala pang 5:00 ng umaga ay nagising na si Miguel. Inayos na niya ang kanyang sarili. Saka lumabas na ng kwarto. Naabutan niya naman ang kanyang lolo na nagkakape na sa may sala. Sobrang aga mo namang nagising, Miguel. Wala pa naman tayong gagawin. Nakasanayan ko na po kasi tuloy. Talagang maaga po ako nagigising. Yung mga pinsan ko po, gising na ba? Nako, humihilik pa rin. Yung iba, marami nang nagagawa. Hayaan niyo na po, Lo. Baka pagod lang po sila sa biyahe. Wala na akong ibang maaasahan pa, Miguel.
Alam kong mag-aaya sila sa'yo kung saan-saan. Palagi kayo mag-iingat ha. Dahil simula ngayong araw ay patay na ang Diyos, kaya huwag mo silang dalin sa kung saan-saan. Delikado. Makakaasa po kayo sa akin, Lo. Hindi ko lang po alam sa mga pinsan ko kung susunod sila sa akin. Hindi naman po kasi sila naniniwala sa mga aswang at sa iba pang mga nilalang. Para sa kanila, kwentong barbero lang po ang mga yon. Ang tao talaga, hindi yan nadadala hanggat hindi nila nararanasan. Lo, nakapaghanda na po ba kayo? Buong linggo pa naman na to maganda ang bilog ng buwan. Oo po, parati naman akong handa. Mabuti naman kung ganun, Lo. Umalis muna si Miguel para tumulong naman sa mga gawaing bahay. Tutal wala pa naman siyang gagawin. Laking pasasalamat naman ni Manang Tess dahil sa mas mabilis ang kanyang pagpapahinga. Bandang 11:00 ng umaga, pawis na si Miguel dahil sa natapos niyang gawaing bahay, samantalang kakagising pa lang ng mga pinsan niya ng ganung oras. Isang tingin na nakakadismaya naman ang ipinukol sa kanya ng mga pinsan niya, pero wala siyang magagawa dahil bisita ang mga ito. Isang kunot noon naman kagad ang isinalubong sa kanya ng tiyahe niyang si Dolores. Ilang oras pa ang lumipas nang makapag-ayos na rin ng sarili ang kanyang mga pinsan. Nakakain na rin ang mga ito, kaya naman nag-aya na kagad si David na maglibot-libot sa lugar na yon. Ano kuya? Dito na lang ba tayo? Tingnan mo, tirik na tirik ang araw. Papayag kaya si Lolo? Tignan mo naman, kagabi nag-away sila. Ano naman pakialam natin kuya? Andito tayo para magsaya. Ikaw talaga, David, oh. Masyado kang makasarili. Totoo naman kuya eh. Tsaka pumayag naman na si Lolo kagabi, di ba? Bahala ka kung ayaw mo sumama. Basta ako kakausapin ko na si Miguel. Umalis na si David at iniwan ang kanyang kapatid sa kwarto. Nakita niya naman si Miguel sa labas na may kausap na mga trabahador. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na lapitan ito. Oh, gising na pala kayo, David. Miguel, pwede mo ba kaming ilibot dito? Nakakaburyong na kasi sa loob ng bahay. Walang magawa. Sige, walang problema, ililibot ko kayo. Pero hindi tayo aabot ng hating gabi ah. Alam niyo namang delikado rito eh. Sige. Tara na. Sabihan ko lang si kuya. Sandali. Kuya! Kuya, tara na daw! Pumayag na si Miguel! Lumabas ka na rito! Sandali! Pambihira ka naman oh. Pinilit mo yata ng pinilit yung tao eh. Alam mo naman na hindi siya makakaindi sa atin. Grabe ka kuya. Sabi niya, maglilibot daw tayo. Basta hindi tayo maaabutan ng dilim. Hep! Tatingin niyo, saan kayo pupunta? Maglilibot lang po sa paligid, ma. Huwag kayo masyado magtiwala sa anak ni Merle. Traidor din yan. Ito na naman po tayo, ma eh. Hindi niyo po nga po lubusang nakikilala yung tao eh. Anong hindi? Kilalang kilala ko ang nanay niyan. Ano pa bang iisipin mo sa anak niya? Wala pa rin po kayong pinagbago. Kaya kayo lagi nag-aaway ni Papa eh. Ano namang kinalaman ng Papa mo rito? Ma, magbago na po kayo. Hindi na pwede ang dati niyong ginagawa. Wala nang magliligtas sa'yo. Kailangan mo ng maraming kakampi ngayon. Anak lang kita, Mark. Wala kang karapatang pangaralan ako. Isa pa, bakit mo kinakampihan ang mga sipsip at walang kwentang mag-ina na yon? Kalimutan niyo na po kasi yung nakaraan, ma. Kung hindi mo siya gusto, huwag po kayo magsalita ng hindi maganda laban sa kanya. Manahimik ka, Mark! Katulad ka talaga ng ama mo. Basta, pinaalalahanan ko lang kayo. Sige ma, aalis na po kami. Ano ba ang una natin pupuntahan dito, Miguel? Kayo, ano bang gusto niyong makitang lugar? Meron bang ilog o lawa dito? Basta yung pwedeng paliguan. Bakit gusto mo naman dun, David? Eh di ka naman marunong lumangoy, di ba? Para magtampisaw, syempre. Ang init kaya ng panahon ngayon. Buti na lang may malapit na ilog dito. Meron din namang lawa pero wag na tayo sa lawa. Ha? Bakit naman? Eh di ba mas maganda dun sa lawa? Hindi ligtas doon kapag mahal na araw.
Marami ng batang nalunod doon. Minsan naman, natatagpuan na lang ang mga katawan nila na wakwak ang tiyan. Sus! Kwentong barbero lang yan. Di naman talaga totoo mga aswang eh. Ikaw ba sa tagal mo na rito, may nakainkwento ka na bang aswang? Oo, pero bata pa ako nun. Ibig sabihin lang nun, hindi yan totoo. Bata ka pa pala nung nangyari yun eh. Malikot ang pag-iisip ng bata. Malay mo, namalikmata ka lang. Tama na nga sa kwentuhan. Baka mapunta pa yan sa away eh. Huwag na tayo mag-aksaya ng panahon. Pumunta na tayo sa ilog. Tara na, bilisan na natin. Mabuti pa nga, bago ako tuluyang matakot sa mga kwento ni Miguel. Natawa naman si Miguel sa sinabi ni David. Naglakad na sila patungo sa ilog. Panay ang kanilang kwentuhan hanggang sa makarating na silang tatlo sa nasabing ilog. Ang ganda pala dito sa ilog. Parang paraiso. Tsaka sariwang-sariwa ang hangin. Ang lamig. Oo nga eh, parang napunta tayo sa ibang dimensyon no? Maganda talaga dito. Pero huwag kayo masyadong mag-ingay ha. Baka makagambala tayo ng hindi natin nakikita. Ay nako Miguel, ayan ka na naman eh. David, wala naman sigurong mawawala kung susunod tayo kay Miguel. Tama ka. Kaya huwag na lang tayo mag-ingay. Sumunod na lang ang dalawa sa sinabing yon ni Miguel. Habang silang dalawa ay naliligo sa ilog, nakaupo lang sa isang sulok si Miguel. Tumitingin-tingin lang sa mga pinsan niya. Hindi ka ba maliligo, Miguel? Masarap ang tubig. Presko. Ah, hindi na. Dito na lang ako. Maligo lang kayo dyan, sige. Hindi na muling pinilit pa ni Mark at hinayaan na lamang si Miguel. Kakalangoy niya sa ilog, nakakita siya ng isang maliit na kubo sa hindi kalayuan. Dala ng kanyang kuryosidad, lumapit siya kay Miguel para tanungin ito. Meron bang nakatira sa kubo na yun? Saan? Ayun ba? Ah, wala na. Matagal nang abandonado yun. Talaga? Bakit naman? Saka, may tumira ba dun dati? Meron. Kubo sa tabing lawa yun. Ang tumira dyan, isang matandang lalaki pero patay na. Tapos yung ibang tumitira naman dyan na kamag-anak, hindi naman nagtatagal. Ah, ganun ba? Hindi na nag-usisa pa si Mark. Medyo natakot na rin ito dahil mukhang hindi naman nagbibiro si Miguel sa mga sinabi niya. Sa sobrang pagsasaya nila sa ilog, hindi na nila namalayang nagdidilim na ang paligid. Naku, madilim na pala. Umahon na kayo sa tubig. Agaw dilim na. Bakit hindi niyo ako ginising? Alam niyo namang bawal tayo magpagabi sa lugar na to, di ba? Nakatulog ako eh. Pambihira. Sige na, umahon na kayo. Umuwi na tayo. Pasensya ka na. Di ka na namin ginising, tulog na tulog ka kasi. Kaya hindi ka na namin inistorbo ni kuya. Maya-maya pa ay nagpalit na nga ang dalawa ng damit. Mabilis ding nagdilim ang paligid dahil sa mga nagtataasang mga puno. Taimtim na nagdadasal si Miguel habang sila ay naglalakad. Pinagpawisan na sila sa paglalakad pero napansin nilang paulit-ulit lang silang bumabalik sa kanilang pinanggalingan. Wala ba kayong napapansin? Kanina pa tayo lakad ng lakad dito ah. Hindi man lang tayo umuusod. Hindi naman kalayuan ang bahay natin sa ilog, di ba? Patay. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Napaglaruan tayo. Oh, napaglaruan? Ano bang dapat natin gawin? Teka, balik na rin natin ang mga kasuotan natin. Sa tingin niyo ba makakatulong yon? Baka nag-iba na lang tayo ng ruta. Imposibleng magkamali ako sa daan. Kabisadong kabisado ko ang lugar na to. Pwede ba, David? Huwag ka na magreklamo. Sumunod ka na lang. Ayan na naman kasi kayo sa pamahiin eh. Mambihira naman kayo. Masyado kayo nagpapaliwala sa mga ganyan-ganyan eh. Pabayaan mo na nga lang yan kung ayaw niya, di wag. Hindi pwede. Baka maligaw yan mag-isa. Hindi na yan makakabalik. Dali na, bilisan nyo na. Palalim na ng palalim ang gabi. Hindi na umangal pa si David at binaligtad na rin ang kanyang damit. Maya-maya pa
ay nakarating na rin sila sa abandonadong kubo. Hingal na hingal sila nang huminto sa tapat. Dali-dali silang pumasok sa loob ng kubo. Takot at nag-aalala sila dahil paniguradong nag-aalala na rin ang kanilang pamilya. Sigurado ka bang ligtas tayo dito, Miguel? Siguro, hindi ko alam. Pero dito na lang tayo magpalipas ng gabi. Bukas ng umaga na lang natin hanapin ang daan pa uwi. Mabuti pa nga. Mukhang delikado na rin ang paligid eh. Bahala kayo. Basta isa lang ang alam ko. Hindi ako makakatulog sa lugar na to. Pwede bang wag ka na lang mag-inarte? Eh bakit ba? Sa ganun ang nararamdaman ko eh. Bakit ba lahat hindi pwede? Huwag na kayo mag-away dalawa. Magpahinga na kayo. Dapat hindi tayo maingay. Baka may kung anong makarinig sa atin. Tumahimik naman kagad ang dalawa. Hindi naman mapakali si David at panay-panay ang kanyang tingin sa paligid. Matibay pa naman ang kubo. Maalikabok lamang ito at maraming sapot ng gagamba. Pagtingin niya naman sa paligid ay nakaupo at tulog na ang dalawa. Wala na rin siyang nagawa kundi pumikit na rin. Dahil sobrang dilim na rin naman ng paligid, wala na siyang makita. Nakatulog ang tatlo habang naalimpungata naman at nagising si David. Bandang 12:00 ng gabi, meron namang kumaluskos sa paligid at may kung anong sumisinghot-singhot pa. Dala ng kuryosidad ni David, dinala siya ng kanyang mga paa sa pintuan. Naisip niyang sumilip kung ano nga ba ang nasa labas ng bahay. Pagsilip niya naman ay isang magandang dalaga ang naroon. Nakaupo malapit sa lawa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dalawang kasama. Ginising niya ang kanyang Kuya Mark at si Miguel. Kuya! Kuya! Miguel! Hoy, Miguel! Gumising na kayo! Una namang nagising si Mark dahil sa pag-alog sa kanya ni David. Saka sumunod si Miguel na dahang-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Ano ba yun, David? Pwede bang ipagpabukas mo na lang? Kita mo natutulog na yung tao eh. Kuya, gumising ka muna. Sa tingin ko yung dalaga sa labas ang makakatulong sa atin. Ha? Dalaga? Siraulo ka ba? Walang gagala ngayong ganitong disoras na ng gabi. Paano kung meron? Imposible talagang mamalikmata ako. Kahit silipin niyo pa sa labas. Nagkatinginan naman ang dalawa. Nag-antayan kung sino ang magpapasyang sumilip. Magandang dalaga ba kamo? Mag-ingat kayo. Minsan, mapanlin lang ang mga mata. Baka mapahamak pa tayo. Ngayon ka lang ba nakakita ng magandang dalaga? Baka pwede nating hingan nyo ng tulong. Ayoko na magtagal pa dito eh. Sige, tingnan natin. Silipin muna natin kung totoo yung sinasabi mo. Kung hindi, lagot ka talaga sa amin. Nauna namang sumilip si Mark. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang magandang babae ang nakaupo sa gilid ng lawa. Kakaiba pa ang kanyang kasuotan. Maganda at balingkinitan pa ang babae. Totoo nga sinabi niya, Miguel. Tingnan mo dali, ikaw ang sumilip dito. Nagdadalawang isip man si Miguel na tingnan pero kalaunan ay pumayag na rin siya at sumilip. Pagkatingin niya naman ay mas lalong lumapit ang dalaga sa kanilang kubo. Alam niyang parang may mali rito. Parang may mali Mas maganda siguro kung dito na lang muna tayo. Alam mo Miguel, napapansin ko masyado kang takot. Bakla ka ba ha? Ano naman magagawa ng isang hamak na babae? Baka pwede ko siyang ligawan. Napakababaero mo talaga, David. Umiral ka na naman. Mas mabuti pang sundin na lang natin si Miguel. Total, siya naman ang nakakaalam dito. Mga dayo lang tayo dito, baka nakakalimutan mo. Ayan ka na naman kuya eh. Masyado kang sunod-sunuran sa kanya. Nandito lang naman siya para bantayan tayo Kaya dapat siya ang magbantay sa atin. Hindi naman umimik si Miguel dahil sa sobrang nainsulto siya sa sinabing ni David. Hindi nakinig si David at ipinilit pa rin niya ang kanyang sariling desisyon. Kaya naman pagbukas niya ng pinto ay bumulagta sa kanya ang figura ng isang magandang dalaga. Akala niya ay napakaswerte na niya pero ilang saglit lang. Ang paghanga niya sa dalaga ay napalitan ng takot.
lalo na nang maganap sa kanyang harapan ang pag-iibang anyo nito bilang isang manananggal. Nanginig ang kanyang tuhod na para bang napako na lamang siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nang akmang susunggaban na si David ng manananggal, ay dali-dali namang naisara ni Miguel ang pinto. Nagmamadali sila sa pagkilos pero hindi nila alam kung saan magtatago dahil wala namang pagtataguan sa loob ng kubo. Nagsiksikan na nga lang sila sa isang sulok at hindi nila alam kung hanggang kailan sila magtatago sa kubo. Ano nang gagawin natin? Ayoko pong mamatay. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Hindi ka marunong makinig. Hindi ko naman sinasadya, kuya eh. Sa sino ba naman na mag-aakala na isang manananggal pala ang isang magandang dalaga? Ayan, hayok ka kasi sa laman. Yan ang napapala mo. Ano na mangyayari sa atin ngayon, Miguel? Ano nang gagawin natin? Mananatili tayo dito hanggang mag-umaga. Kapag nakita na natin ang sinag ng araw, pwede na tayong lumabas. Aalis na ang manananggal sa mga oras na yun. Ang tanong, kaya ng kubo na to na protektahan tayo sa nagwawalang manananggal sa labas? Yun lang. Yun ang hindi ko alam. Pwede ba bilisan nyo na mag-isip? Nagwawala na ang manananggal sa labas. Huwag na kayo magkwentuhan dyan, pambira naman kayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan magwawala ang manananggal sa labas. Kaya bilisan nyo na. Sige, ganito na lang. Kapag pumasok siya rito sa kubo, sabay naman tayong lalabas sa pinto sa likod ng kubo. Basta tumakbo tayo ng mabilis, sa kung anong kaya niyong bilis. At wag na wag kayong lilingon sa likod, basta diretso lang kayo ng takbo. Wala na ba talagang ibang paraan, Miguel? Masyadong delikado ang gagawin natin. Wala na akong ibang paraan na naisip. Habang nag-uusap ang dalawa, todo dasal naman si David sa gilid, lalo na nang makita nito ang kuko ng aswang na tumagos na sa bubong. Kailangan na nilang magmadali. Ilang minuto pa ang lumipas, tuloy pa rin sa pagwawala ang aswang. Ngunit bigla itong tumahimik at tanging mahihinang pagsinghal lang ang kanilang naririnig mula sa aswang. Maya-maya pa ay bigla na lang silang nagulat nang bigla na namang magwala ang aswang. Nasira nito ang bubong at ilang sandali pa'y tuluyan lang nakapasok. Kagaya ng plano, nang makapasok na ang manananggal, ayun din ang oras ng pagtakbo nila palabas ng kubo. Kumaripas sila ng takbo. Niwala na silang oras para lumingon hanggang sa mapunta sila sa talahiban. Doon sila napaupo at nagtago. Sigurado naman silang hindi sila makikita ng manananggal. Natatakpan rin naman ng malaking puno ang pinagtataguan nila. Napadapa na ang tatlo habang si Miguel tinatakpan ang bibig ni David para hindi ito makagawa ng kahit na anumang ingay. Ingat na ingat sila sa kanilang galaw na halos kahit ang simpleng paghinga ay hindi na nila magawa, lalo na nang paikot-ikot lang sa kanilang itaas ang manananggal. Bandang 2:00 yon ng madaling araw, tuluyan nang umalis ang manananggal sa itaas nila. Kaya naman nakapagdesisyon na silang maglakad pa uwi ng bahay. Nginig na nginig sa takot si David habang si Mark naman ay nagtatapang-tapangan. Nakauwi sila ng bahay bandang 2:30 ng umaga. Dali-dali namang kumatok si David sa bahay ng kanyang lolo. Maya-maya naman ay pinagbuksan sila nito. Nagulat pa sila nang makitang may daladalang itak ang matanda. Gulat na gulat sa kanila ang kanilang lolo nang makita silang pawis na pawis at namumutla ng dahil sa takot. Bakit ngayon lang kayo? Di ba ang usapan natin na hindi kayo magpapagabi? Mahabang istorya po, Lo. Papasukin niyo po muna kami. Pumasok na nga ang tatlo at pagkapasok nila ay nanghingi kagad sila ng tubig. Ulang na lang buong laman ng pitsil ang maubos nila. Pinagpalit muna sila ng damit. Naroon din si Merly at alalang-alala ito sa anak na si Miguel. Agad namang lumapit ang galit na si Dolores. Saan naman kayo galing? Pinag-alala niyo pa kaming dalawa ng lolo niyo na hindi niyo kami pinatulog. Pasensya ka na, Ma. Medyo napasarap kami sa paliligo eh. Hindi naman namin alam na nagdilim na ang paligid. Di ba ikaw ang inatasan na bantayan tong dalawang pinsan mo, Miguel? Bakit hindi ka mapagkatiwalaan?
Baka ikaw pang nanguna. Responsableng bata ang anak ko. Baka mo matitigas ang ulo ng mga anak mo at hindi niya mapagsabihan. Huwag kang maninisi. Huwag nang magsisihan. Ang importante, ligtas na nakauwi ang mga bata. Saka intindihin mo na lang sila. Binata ang mga yan. Saka isa pa, alam ko naman na nagdesisyon sila ng tama. Kaya nga sila nakauwi ng ligtas. Ama, si Lolo. Natuto na po kami, ma. Anong ibig mong sabihin, David? Kasi nakainkwentro po kami ng aswang eh. Ang akala ko ba kwentong barbero lang ang mga yan. Huwag paniwalaan, hindi ba? Ngayon, ikaw na ang nagkikwento. Akala ko rin po dati, Lo eh. Pero ngayon, hindi na po. Buti na lang talaga at nandyan si Miguel. Baka hindi na kami sikatan ng araw kung nagkataon. Nagpasalamat na ba kayo sa kanya? Mukhang takot na takot kayo ah. Huwag niyong isipin na taga Maynila kayo, kaya alam na alam niyo na ang lahat. Opo, Lo. Hindi na po mauulit. Pasensya na po talaga. O siya, sige. Dolores, mabuti pa't asikasuhin mo na ang mga anak mo para makatulog na sila. Mag-uusap muna kami ni Miguel. Pumasok na ang mag-iina sa loob ng kwarto nila habang naiwan naman sa sala sina Miguel, Lolo Tasio at Merly. Lo, dapat po ba tayo maging handa sa mga susunod na araw? Mukhang hindi po basta-basta ang naengkwentro naming manananggal. Anong ibig mong sabihin, Apo? Mukhang hindi kami titigilan nun hanggat hindi kami napapatay. Pinuno siguro ng mga aswang yun, Lo. Mahal na araw pa naman ngayon. Iba po kasi yung pakpak niya eh. Parang kumikinang-kinang. Saka, pinasok po kasi namin ang kubo sa may lawa. Baka po nagalit ang manananggal na yun. Nakahanda na ako sa pangyayaring yan, Apo. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari sa inyo ron. Bakit sa kubo na kayo napunta? At sa may lawa pa? Lo, nakatulog po kasi ako habang binabantayan sila sa paliligo sa ilog eh. Hindi ko po namalaya nag-agaw dilim na pala ang paligid. Saka, naligaw kami Lo habang pauwi kami, parang napaglaruan po kami. Kaya, nakarating po kami sa kubo na malapit sa lawa. Ako nang bahala. Huwag lang tayo masyadong pakampante sa ngayon. Hanggat hindi pa natin alam ang kakayahan ng aswang na nakainkwentro ninyo. O siya, sige. Magpahinga ka na ron at ako nang bahalang magbantay. Malapit na rin namang mag-umaga. Sige na, Merly. Matulog na kayo sa kwarto nyo. Sige ho pa. Halika na anak. Wala nang madaming salita si Miguel at sinunod na niya ang kanyang lolo Tasio. Pumasok na rin siya sa kwarto dahil pagod na ang kanyang katawan. Pagkahiga pa lamang niya sa kama ay nakatulog na kagad siya. Tulad ng nakasanayan ni Miguel ay maaga ulit itong nagising. Naabutan niya ang kanyang lolo na may kausap na isang matandang babae na hindi bababa sa 70 ang edad. Iyak ito ng iyak kaya naman lumapit na rin si Miguel para mag-usisa. Papaalis na rin ang matandang babae pagkalapit niya rito. Lo, ano pong nangyari? Patay na ang apo ng babaeng yon. Ho? Bakit daw po? Di po ba? Nasa 18 anyos pa lang po ang apo niya? Oo, tama ka. Sa nagdadalang tao rin yon. Ayun, natagpuan ng mga kanayon natin sa masukal na lugar. Halos hindi na raw makilala. Parang nilusob ng mabangis na hayop. Wala na raw ang bata sa loob ng tiyan niya. Pati raw ang asawa ay natagpuan sa di kalayuan. Halos malapit lang sa bangkay ng kanyang asawa. Patay na rin. Mukhang nakipaglaban ang dalawa sa aswang bago sila pinatay. Ano? Bakit naman po kasi lumalabas sila ng 10 oras ng gabi? Alam nilang napakadelikado ng paligid ng ganitong panahon. Ang sabi ng lola niya na nakausap ko, dahil manganganak na raw ang babae, hindi naman marunong magpaanak ang asawa. Nataranta kaya lumabas para puntahan ang albularyong malapit sa kanila para doon sana manganak. Kawawa naman palang sinapit nila, Lo. Delikado talaga sa baryo natin kapag ganitong panahon. Taon-taon na lang
ay sumasalakay ang aswang kapag mahal na araw. Kaya kayo maswerte pa rin kayo kagabi. Dahil kung hindi, baka ibinalita na rin kayong wakwak ang katawan. Oo nga Lo eh. Buti na lang may naituro din ang itay na kaunting kaalaman. Hindi ko inaasahan na magagamit ko yung kagabi. Teka Lo, mag-aalas 9 na. Bakit hindi pa rin gising ang mga pinsan ko? Nakausap ko na ang tiyahin mo. Mataas ang lagnat ng mga pinsan mo. Mukhang hindi nila kinaya ang takot na naranasan nila. Lutuan na lang natin sila ng tinola Lo, para makahigop sila ng mainit na sabaw. Sasabihin ko po kay nanay. Huwag mo nang alalahanin yan. May magulang naman ang dalawang yun. Siya nga pala, mamayang gabi, magsunog tayo ng goma. Goma? Para sa naman yun Lo? Saan pa ba? Di para pantaboy ng mga aswang. Ganun po ba? Sige po Lo. Sabihan niyo lang po ako at ako na po ang bahala mamaya. Buti na lang talaga at nandito ka, Apo. May maaasahan ako kahit papano. Huwag niyo na pong isipin ang ganyang bagay Lo. Saka nga pala Lo, pupunta po muna ako sa karinderya mamaya. Tutulungan ko po muna si nanay doon kahit saglit lang. Oo, sige, walang problema. Kanina nga pala bago umalis nagbilin na papuntahin kita doon pagising mo. Sige na, puntahan mo na. Naghihintay na yun sa'yo. Sige po Lo, salamat po. Walang anuman iho, mag-iingat ka. Iniwan na nga ni Miguel ang kanyang lolo. Naglakad na ito. Pansin niya naman nakakaiba ang mga kinikilos ng tao sa kanilang lugar. Tila ba takot ang mga ito. Pero ipinagsawalang bahala na lamang yon ni Miguel at dumiretso na sa kanilang karinderya. Hindi naman matumal ang benta sa mga araw na yon ng kanyang ina. Para lamang itong regular na araw. Oh Miguel, nandito ka na pala. Opo Nay, pasensya ka na po tinanghali po ako ng gising. Nabalitaan mo na bang nangyari sa kapitbahay natin? Inatake raw ng aswang ang mag-asawa. Kayo talaga inay walang chismis na hindi nakakarating sa inyo ano po? Maiba tayo ng usapan. Talaga bang may lagnat ang mga pinsan mo? Opo, sabi nga po ni Lolo. Mabuti na lang talaga at matapang ka anak. Hindi kagaya ng mga pinsan mo. Nilagnat ng dahil sa sobrang takot. Nako, mabuti na lang talaga at nagawa mong iuwi ng ligtas sa mga pinsan mo. Kahit matitigas ang ulo nila. Alam mo anak, proud na proud ako sa'yo. Pero sa susunod sana mag-iingat ka ha. Alam mong ikaw na lang ang meron ako, buwat nang mawala ang tatay mo. Palagi naman po ako nag-iingat inay. Hindi ko lang talaga inaasahan ang nangyari kagabi. Alam mo anak, ang lahat ng bagay ay hindi inaasahan. Yan ang pakatatandaan mo. Kailangan palagi kang nakahanda at alerto sa lahat ng mga maaaring mangyari. O siya sige, ang mabuti pa anak, sumama ka sa akin mamaya at i-deliver ko itong order sa akin na pagkain. Tumango naman si Miguel bilang tugon sa kanyang nanay. Naiintindihan naman niya ito. Sadyang nag-alala lang si Merly sa kaligtasan ng kanyang anak. Binilisan na lamang ni Miguel ang kanyang ginagawa para makaalis na sila ng kanyang ina para dalahin ang order na pagkain. Naiwan naman sa karinderya ang kapitbahay nilang katuwang ng ina. Isa-isa nilang hinatid ang mga pagkain. Pagkatapos nun ay dumiretso na sila sa kanilang bahay. Nay, ano bang ginagawa natin dito sa bahay? May kukunin lang ako saglit anak. Hinayaan na lamang ni Miguel ang kanyang ina. Naupo na lamang sa upuan at hinintay itong lumabas. Pagkalabas ng kanyang ina ay may dala na itong rosaryo saka holy water. Nay, para sa naman po yan? Hindi naman po ako nasapian ng masamang espiritu Ay pambihira kang bata ka, puro ka tanong. Para sa iyo ang lahat ng to. Proteksyon mo na rin. Alam ko naman na hindi kita mapipigilan na samahan mo yung mga pinsan mong anak Maynila. Kaya dapat lang na may proteksyon ka sa katawan. Malay mo yung magamit mo to. O di kaya isaboy mo sa Tia Dolores mo para matanggal ang masamang espiritu na bumabalot sa kanyang pagkatao. Baka sakaling bumait.
Ay nako inay, matanda na po kayo ni Tia Dolores. Kalimutan niyo na po ang nakaraan. Saka ayos naman na po kami ng mga pinsan ko eh. Basta, dalhin mo ito kahit saan ka magpunta habang kasama mo mga batang yon. O sige na, bumalik ka na sa lolo mo. Mas kailangan ka niya doon. Saka ka na umuwi kapag nakabalik na sila sa Maynila. Eh paano ka naman po inay? Di ba sabi ko po ihahatid kita sa karinderya? Hindi na kailangan anak. Dito na lang muna ako sa bahay. Magpapahinga muna ako. Nandun naman si Sabel eh. Nabilinan ko na siyang magsara ng maaga. Sige po inay, kapag kailangan niyo po ako mag-utos lang po kayo para puntahan ako doon kina lolo ha. O sige anak, lakad na. Mag-iingat ka ha. Bumalik na si Miguel sa bahay ng kanyang lolo. Nang nadatnan naman niya ang bahay, tahimik ang paligid. Ang kanyang lolo na mahilig tumambay sa labas wala ng oras na yon. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na pumasok sa loob. Naabutan niya ang lahat ng tao sa bahay ay nasa kwarto ng kanyang dalawang pinsan. Pagkakita kay Miguel ay nag-iba kagad ang timpla ng muka ni Dolores. Galit na galit itong tiningnan si Miguel. Kasalanan mong lahat ng to. Bakit po? Ano po bang nangyari? Sobrang taas ng lagnat ng mga anak ko. Hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakabangon. At kasalanan mo lahat yon. Pinabayaan mo kasi sila. Hindi ko po sila pinabayaan, Tia. Baka siguro sa sobrang takot na naramdaman nila kaya nilalagnat po sila. Teka sandali po, tatawag po ako ng albularyo. Albularyo? Ang gagawin ng albularyo sa mga anak ko? Hindi naman sila nasapian. Tiningnan na lamang ni Miguel ang kanyang lolo at doon na lamang nag-antay ng kasagutan. Tama na Dolores, hindi natin madadaan yan sa ganyan. Huwag na tayo magsisihan. Sige iho, lumakad ka na. Bago pa lumala ang sakit ng mga pinsan mo. Sunduin mo ang albularyo dito sa atin. Lumakad na nga si Miguel at ilang minuto lang ang nakalipas ay naroon na ang albularyo sa bahay nila. Sinuri nito ang mga pinsan ni Miguel. Ayon sa albularyo, wala naman daw naging problema at normal lang ang kanilang lagnat. Napanatag naman kaagad ang loob ng lahat nang marinig ito. Pero ayon sa albularyo, wag pa rin daw pakampante dahil hindi basta-basta ang nakaengkwentro nilang aswang. Babalik-balikan daw sila nito hanggat hindi nagagawa ang gusto. Tila gusto raw biktimahin ng aswang na yon ang magkapatid dahil nagawang lagyan ng marka. Pagkatapos nun ay nagpaalam na ang albularyo dahil marami pa raw siyang pupuntahan na mga kailangang gamutin. Sakto namang pagpatak ng 6:00 ng gabi ay inutos na ni Lolo Tasio ang magsunog ng goma sa bakuran para hindi na raw maamoy ng aswang ang magkapatid. Dali-dali namang sinunod ni Miguel ang utos ng kanyang lolo. Halos kalahating oras din siya sa labas sa kakabantay sa sinusunog na goma bago maisipang pumasok sa loob ng bahay. Naabutan niya ang kanyang lolo na nilalagyan ng kadena at kandado ang mga bintana at pintuan. Lo, ano po yung ginagawa niyo? Naghahanda kung sakaling atakihin tayo ng aswang para may laban tayo. Mabuti at maglagay ka rin ng itak sa kwarto mo. Mas mabuti na manigurado tayo. Sige po Lo, kukunin ko na po yung itak. Saka Lo, dun po muna ako sa kwarto nila Mark at David. Ako muna ang magbabantay. Mabuti pa para makagalaw na rin ang Tia Dolores mo. Saka tingnan mo ang kwarto mo kung nakasara na bang mabuti ang mga bintana. Sige po Lo, balikan ko po kayo maya-maya. Napatango naman ang matanda kaya kinuha na nga ni Miguel ang itak sa kusina. Sa kanya dinaanan ang kanyang kwarto para tingnan kung nakasaradong mabuti ang mga bintana. Pagkatapos noon ay pumasok na siya sa kwarto ng kanyang mga pinsan. Nakita naman niyang nahihimbing na sa pagtulog ang dalawa. Napaupo na lamang siya sa isang sulok. Nakaidlip naman ng saglit si Miguel. Nagising lamang siya dahil sa kaluskos sa paligid. Nakiramdam siya sa paligid ng mga oras na yon para malaman kung saan nanggagaling ang ingay at pansin niya namang nasa gilid yon ng kanilang kwarto.
hindi na nagdalawang isip pa si Miguel na damputin ang kanyang itak. Nagising na rin sina David at Mark nang makita ang anino ni Miguel sa harap nila. Ang buong akala nito'y sasaksakin sila nito dahil sa hawak na itak ni Miguel. Nataranta naman si David at kaagad na napasigaw, dahilan para maalarma sina Lolo Tasio at Dolores. Dali-daling napatakbo ang dalawa sa kwarto na kinaroroonan ng tatlo. Nanlaki naman ang mata ni Dolores nang makitang hawak-hawak ni Miguel ang itak na parang sasaksakin ang dalawa niyang pinsan. Iwan mo yung hawak mo, Miguel! Gusto mo bang patayin ang mga anak ko? Ha? Ano pong patayin? Kaya na magmaang-maangan pa. Huli ka na sa akto. May masama ka talagang binabalak sa amin. Napakawalang hiya mo. Huwag po kayo masyadong maingay. Hindi niyo ba naririnig yun? Naririnig ang alin? Kanina pa may kumakaluskos sa labas na hindi niyo man lang narinig. Ihanda niyo ang mga sarili niyo. May aswang sa labas ng bahay natin. Nagkatinginan na lamang sila. Hindi nila mawari kung ano ba ang iisipin nila kay Miguel. Pero pinakiramdaman naman nila ang paligid. Umalis si Dolores dahil may kukunin sa kabilang silid. Maya-maya pa ay narinig nila itong nagpakawala ng nakakabinging sigaw. Naku po! Si Mama! Dali-dali silang napatakbo upang tingnan ang nangyari kay Dolores. Nakita nila itong sinasakal ng manananggal. Nanlilisik na ang mga mata nito at gustong-gusto nang lapain si Dolores. Tila napako naman ang magkapatid sa kanilang nasaksiyan, kaya naman nakatayo lang sila sa pintuan habang si Miguel ang nangunang sumugod sa manananggal. Sumunod naman si Lolo Tasio na noon ay parang may pambihirang lakas. Sinugod niya rin ang aswang. Itinulak lamang siya ng aswang dahilan para tumilapon siya sa kwarto. Pati na rin si Miguel na sinubukang atakihin ng aswang pero mabilis namang nailagan. Kaagad na inangat ng aswang si Dolores gamit lang ang isang kamay. Pagkatapos ay marahas na hinagis ito. Tila hindi interesado ang aswang kay Dolores. Nakatuon ang tingin ng aswang sa magkapatid na Mark at David. Kaya naman maliksi nitong sinugod ang dalawa. Buti na lamang ay naharangan ni Miguel ang aswang. Kaagad niyang nahawakan ang pakpak nito at biglang hinila. Pagkatapos ay sinigawan niya ang mga kasama para tumakbo palabas ng silid. Ikinagalit yun ng aswang. Sinabihan pa si Miguel na pakailamero. Saka siya muling inihagis ng aswang palabas sa bintanang sinira nito. Habang sina Mark at David ay tumakbong pabalik sa kanilang kwarto. Mabilis nilang naisara ang pinto. Binangga-bangga naman ng aswang ang pintuan kung saan naroon sina David at Mark. Galit na ito at halos magwala na. Nagngingit-ngitan ang mga pangil nito at tumutulo mula sa bibig ang malapot na laway at gustong-gusto na nakainin ang magkapatid. Hingal na si Miguel nang tumayo mula sa pagkatilapon sa kanya. Nang bahagyang makabawi ng lakas ay kaagad siyang bumalik sa loob ng bahay. Dumaan uli siya sa sirang bintana. Naabutan niya ang tiyahing si Dolores na hawak ang rosaryo at umiiyak na nagdadasal. Doon niya naalala na meron din siyang rosaryo sa kanyang leeg. Pwede niya itong gamitin laban sa aswang. Hinubad niya ang rosaryo, sa kanya hinalikan ito. Nagdasal muna siya bago muling lumusob sa nagwawalang manananggal. Sa una ay nagtagisan sila ng lakas. Wala namang nanalo dahil malakas rin si Miguel. Maya-maya pa ay hingal na si Miguel. Dahil sa kanina pa niya kinakalaban ang aswang. Ramdam niya ang matinding galit sa kanya ng manananggal. Lalong nanlisik ang mga mata nito at lalo pang humaba ang pangil. Inipon na ni Miguel ang kanyang lakas. Wala na siyang ibang naisip basta mapatay lang niya ang aswang na yon. Nilabas na rin ng manananggal ang buong lakas nito para masiguradong mapatay si Miguel. At sa pag-atake nila sa isa't isa ay matagumpay na nasaktan si Miguel ng aswang. Isang kalmot sa likod ang natamo niya. Napaluhod naman si Miguel. Hindi siya makagalaw dahil sa pag-inda ng sakit.
kaya naman naging kampante ang aswang na atakihin siyang muli. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, naitali naman ni Lolo Tasyo ang pakpak ng aswang sa siradura ng pinto. Gamit ang lubid na inihanda niya, nagpupumiglas naman ang aswang at gustong kumawala. Pero kahit anong gawin nito, ay hindi na siya makawala. Masyadong maigpit ang pagkakatali ni Lolo Tasyo. Kinuha ni Miguel ang holy water na ibinigay ng kanyang ina, saka ito isinaboy sa aswang. Kada saboy ni Miguel ng holy water ay siya namang atungal ng aswang. Umiimpit at umiiyak ang aswang, para bang nagmamakaawa itong sinasabi na tigilan na ni Miguel ang kanyang ginagawa. Umuusok na ang aswang hanggang sa magbandang 5:00 na ng umaga, malapit nang sumikat ang araw. Dahilan para ibuhos ng aswang ang natitirang lakas nito para makatakas. At sa isang kisap nga ay nakawala ang aswang. Sumisigaw ito habang lumilipad-lipad sa buong bahay. Pero kahit anong bilis niya ay naabutan pa rin siya ng sinag ng araw. Dahilan para lalo siyang magsisigaw. Panay naman ang hataw ni Miguel at Lolo Tasyo ng itak para mapatay ang aswang. Pero mabilis itong nakakaiwas. Dahil hindi nila maabot ang aswang na nakasiksik sa bubong ng bahay, naisipan ng maglolo na buksan na ang lahat ng bintana at pinto para tuluyang pumasok ang sinag ng araw sa loob ng kanilang bahay. Lalong umatungal ang aswang habang nanlilisik ang mga mata. Wala na itong mapagtaguan. Maya-maya pa ay tuluyan na itong bumagsak sa sahig. Unti-unti itong nanghina hanggang sa tuluyang namatay at naging abo dahil sa sinag ng araw. Dahil sa nangyaring yon, lalong humanga si Lolo Tasyo sa ginawang katapangan ng apong si Miguel. Wala itong ibang inisip kundi ang kaligtasan ng iba. Takot at pangamba ang naramdaman ng lahat. Tarantang-taranta si Dolores na tinungo ang bahay ng albularyo para magamot si Miguel. Nabalitaan naman ng ina ni Miguel ang nangyari sa anak, kaya pati ito ay napatakbo na rin papunta sa bahay ni Lolo Tasyo. Pagdating niya ay naroon na ang albularyo. Ginagamot nito ang sugat ni Miguel. Kinakabahan ito nang makita ang natamong sugat ng kanyang anak. Anak, kumusta naman ang kalagayan mo? Itay, kumusta na ang anak ko? Huwag ka na mag-alala, Merly. Maayos naman daw ang lagay ng anak mo, sabi ng albularyo. Matapang siya. Malalagpasan niya ang simpleng sugat na yan. Malayo sa bituka yan para sa anak mo. Hindi ko po maintindihan, Itay. Ano ba kasi nangyari? Hindi naman po sila lumabas Kasi Merly. Ano? Kung wala ka magandang sasabihin sa anak ko, mas manahimik ka na lang, Dolores. Hindi ko kailangan ng opinyon mo ngayon. Gusto ko lang sanang magpasalamat. Ay, wow! Totoo ba yan? Ikaw magpapasalamat? Ano yan? Magpapasalamat ka kasi napahamak ang anak ko? Pwede ba, Merly? Kumalma ka. Hindi naman ako magsasabi ng masamang salita. Gusto ko lang magpasalamat sa anak mo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na kami nasinaga ng araw ngayon. Hindi ka dapat sa akin magpasalamat. Sa anak ko. Pasalamat ka talaga at pinalaki ko yan na may mabuting kalooban. Hindi tulad ng mga anak mo. Merly, huwag na nating pahabain pa ang diskusyon. Pwede ba wag muna kayo mag-away? Kahit ngayon lang. Intindihin niyo muna ang mga anak niyo. Natahimik kagad ang dalawa, nahiya sa sinabi ni Lolo Tasyo. Naging matiwasay na ang mga sumunod na gabi ng pamilya. Wala nang gumagambala sa kanila. Natapos na rin ang Semana Santa at napalagay na ang loob ni Lolo Tasyo. Alam niyang mananahimik na uli ang mga aswang na dumadayo sa kanilang lugar. Ilang araw pa ang lumipas at tuluyan nang nagpaalam ang pamilya ni Dolores. Hindi na rin ito binuksan pa ang tungkol sa mana na kanyang hinahangad dahil nalaman niyang malakas pa at nasa tamang pag-iisip pa ang kanyang ama. Merly, pasensya ka na lahat sa mga nasabi ko tungkol sa inyo mag-ina, ha?
Sa tagal ng panahon, talagang mainit ang dugo ko sa'yo dahil hindi talaga ako boto sa'yo para sa kapatid ko. Sobrang close kasi namin ang kapatid kong yun. Siguro dahil sa sobrang selos ko, kaya hindi kita nagustuhan kagad. Nagbago kasi ang kapatid ko ng pakikitungo sa akin nung magkakilala kayong dalawa. Nabaling ang lahat ng atensyon niya sa'yo. Lalo na magkaroon na siya ng anak. Tapos naging botong-boto pa sa'yo si Itay. Palagi niyang sinasabi na napakabuti mo at ako naman ang masamang anak. Naiinis ako. Pero ngayon, nakita ko na talaga na may mabubuti kayong puso at hindi mo pinabayaan si Itay. Salamat sa lahat, Merly. Ipagpatawad mo. Hayaan mo na yon. Ni minsan hindi naman ako nagtanim ng galit sa'yo. Bakit hindi ka nalang dumito sa probinsya? Samahan mo si Itay sa bahay niya. Naku, hindi papayag ang asawa ko. Ang dami naming negosyo. Saka hindi ako papayag na iwanan ko ang asawa ko. Baka mambabae yun. Si Raulo yun eh. Kahit nga kaharap ako lumalandi sa mga babae. Yung pa kayang malayo ako. Aba, puputulan ko talaga siya. Merly, si Itay ha, matanda na. Wala akong ibang mabibilinan sa kanya kundi ikaw lang. Huwag ka mag-alala kay Itay. Hindi namin siya pababayaan ni Miguel. Saka, huwag ka rin mag-alala sa mamanahin mo. Wala kang kahati doon. Kalimutan mo na mga sinabi ko tungkol dun sa mana. Saka na natin pag-usapan yan. Sa susunod, kayo ang lumuwas ng Maynila ha. Ayoko nang bumalik dito. Kung hindi ako mapapatay ng aswang, mamamatay ako sa takot sa kanila. Paano? Bahala ka na ha. Salamat sa lahat. Miguel, maraming salamat sa iyo sa pagliligtas sa amin ng mga anak ko. Dahil sa iyo, buhay pa kami. O siya, bantayan mo si Itay ha. Huwag mo siyang pababayaan. Sige po tiya, huwag na po kayo mag-alala kay Lolo. Hindi po namin siya pababayaan. Pagkatapos nilang magpaalam sa isa't isa, niyakap ng mag-iina ang matanda. Pinilit nila itong paminsan-minsan ay dumalaw sa Maynila, pero tumanggi si Lolo Tasio. Mas gusto niyang gugulin ang natitirang buhay sa bahay kung saan naroon ang magagandang alaala niya kasama ang yumaong asawa.